Mga kapuso, pumapalo na ho sa mahigit na 40 degrees Celsius ang init factor o nararamdamang init natin sa bansa. Kaya naman, ingat po tayo mga kapuso dahil marami hong kaakibat na sakit ang dala ng napakainit na panahon. Kaya naman, naririto ngayon si Dr. Gerald Belandres para gabayan tayo na makaiwas sa mga sakit na yan. Good morning sa iyo, Doc Belandres. Oo. Unang-una sa lahat, may mga naririnig tayo na norovirus. Paki-explica ho yan para nang sa gayon maiwasan natin. So basically, ang norovirus naman kasi talaga, nagkakaroon tayo ng parang pangit ang pakiramdam, minsan nagsusuka, minsan sumasakit yung tiyan. So basically, pag mga ganun kasi, nakukuha kasi siya sa food, no? Sabihin natin mga contaminated food talaga. So kailangan talagang malinis yung kinakain natin. Oh, and besides that, Doc, napag-alaman natin kaya medyo parang nakakabahala itong norovirus kasi pwede siya matransfer doon sa mismong tao, no? Na kunyari nahawakan mo. Yung ganun kabilis. Kaya meron tayong mga kaso sa probinsya na talaga Oo, nagkalat mga ito. ganyan, Oo. So, yun talaga yung kailangan natin, no? Kailangan malinis yung kamay natin bago tayo kumain. Importante yan kasi most probably kasi Hygiene. fecal-oral. Hygiene pa rin problema. Okay. Ang So, kailangan. okay, ano ba yung mga kaso syempre pa, no? Pagka may norovirus, ano ba yung mga simptomas niyan? So, ang symptoms kasi usually pagsusuka, pagdudumi or pagtatae, Yun din. and then Oo. panghihina. Kasi syempre nagkakaroon tayo ng electrolyte imbalance. Okay, sa so dito. ang dapat gawin pagka ganyan syempre ay mag-hydrate, no? Hydrate, no? Kailangan uminom ng madaming tubig, malinis na tubig ang importante dyan. So, kailangan natin i-rehydrate yung katawan natin para at least naman mas lumakas tayo. Okay, para sa mga mommies, ang dehydration po nakakamatay pag hindi naagapan. Kaya pag nakakita ho tayo na medyo nanghihina na yung ating mga anak, no, kailangan dali na yan sa pinakamalapit na ospital para masweruhan na. Oo, no? yun ang importante. At napakahirap magswero sa dehydrated na tao. Oo, So, kasi huwag na manipis. nating antayin yun. Diba? Okay, Importante. Doc. Aside from norovirus, meron din of course yung mga nagdudugo ho ang ilong. Hindi ho dahil sa hirap sa Ingles, ha? Nose bleeding, literal. Ito na. Ano mga pwedeng gawin natin Okay, pag sige. nagdo-nosebleed? So, ang nosebleeding kasi, no, basically, yung mga nararamdaman ng isang pasyente o isang tao, lalo na pag summer or mainit ang panahon. Pag mga ganyan, no, kailangan lang nating kumuha ng isang ice, tapos balutin natin, tapos ilalagay dun sa ilong natin, no? Oo. Kasi usually kasi ang ating nose, no, diyan tayo nagkakaroon ng mga maliliit na ugat, no? Kaya minsan once na mataas yung pressure ng katawan natin, minsan mainit, pumuputok kasi sila. Okay. Dapat ang tama, huwag nakatingala, Dapat yung ikaw yung normal lang, di ba? Yung tingin mo. Tapos ipipindot dito po, dito sa may mismong ilong. Oo, tama, no? Hindi Dito. dapat tumingala. Maglagay ng ice, no? Para nang sa gayon, mag-stop yung bleeding. Oo, Okay. tama po Nandyan yan. din yung sinisikmura at pananakit ng ulo. Doc, ano nga? Of course, Okay, yan, sige. karaniwan na yan. Karaniwan Oo. talaga, no? So, syempre, pag summer mainit ang panahon, so kailangan talaga nating uminom na madaming tubig para maibsan naman yung pressure na malakas, no? Like yung, para at least naman hindi tayo masyadong masakit ang ulo. So, pag mga ganon, pwedeng uminom na madaming tubig. Importante pa rin talaga yan, no? Tubig pa rin talaga. Ano? At Importante. uminom ng tubig at Tubig. mag-rest. At mag-rest, Oo, no? para Importante. wala talagang nakakatalo sa tamang pahinga, tamang pagkain at exercise. Alright, Apo. Doc? Thank you Yes very po. much sa'yo, Thank you, Doc, thank ha? you. At magbabalik pa rin po ang unang hirit, kaya dyan lamang po kayo mga kapuso.